Good day mga ka-volley! So tapos na nga ang PBL All Filipino Conference at again, champion na naman ng Creamline Cool Smashers against their sister team na Choco Mucho Flying Titans na kung saan first time din na makaharap nila sa finals dahil of course first time din na makapasok ang Choco Mucho sa finals pagkatapos ng sunod-sunod na conferences na nasa 7th place lamang sila. Kung napanood nyo nga mga ka-volley yung game 2 ay talagang wala kang gustong balak itulak kabigin dahil both teams showed their passion and their eagerness to win. Walang gustong magpatalo, halos walang lumapag na bola. Okay, laban kung laban ang dalawang team. Ngunit sa huli nga ay nanaig pa rin ng Creamline Cool Smashers. So ngayon mga ka-volley, base sa aking obserbasyon, i-share ko sa inyo ang 5 dahilan na kailangang improve or 5 dahilan na reason kung bakit nanalo pa rin ang Creamline against Choco Mucho. Una nga ka-volley, mas malalim ang bench players ng Creamline kesa sa Choco Mucho. Kahit sino ang hugutin ni Coach Sherwin, mga ka-volley sa bench ay talaga naman nagdi-deliver at tumutulong sa pag-create ng puntos kagaya nga nitong si Bernadette Pons mga ka-volley. Tigaya nga ng mga bench players ng Choco Mucho na kasiguro kailangan pa nila ng mas marami pang exposure and experience upang mapantayan nila yung galing ng bench players ng Creamline Cool Smashers. Pangalawa nga ay walang malakas na ka-diagonal si Cici Rondina sa opposite na kung pupunta na si Cici Rondina sa likod ay wala nang masyadong nagka-create ng puntos sa harap maliban lamang sa mga blocks ni Madi Madayag mga ka-volley at ito sana ang tutukan ng Choco Mucho na sa susunod maganap sila ng player na kagaya din ni Cici Rondina ang tapang at liksi. Dito nga naramdaman na kawalan talaga sa kanila sina Descheng at Isa Molde na kasalukuyan pa rin nagpapagaling mula sa kanilang injury. Kaya naman maraming ang bashing na natanggap itong si Regine Arocha mga ka-volley dahil nga babad siya sa laro from set 1 to set 5 pero 6 points lang ang kanyang na-deliver. Hindi nga ito makapatay ng bola. Okay na sinabi ng mga fans na kung si Isa Molde sana ang nandun, siguradong maghahalimaw din ito at hindi basta-basta na ganun na lamang ang maibibigay niyang score. Pero dahil nga na-injure si Isa Molde, no choice ang Choco Mucho kundi papasukin itong si Regine Arocha. Ngunit sa depensa naman mga ka-volley ay malaki ang naitulong ni Regine Arocha sa likod dahil halos wala namang lumalapag na bola na galing sa Creamline. Okay? Pero yun nga mga ka-volley, hindi pa rin siya makapatay masyado ng bola at hindi nakaka-deliver ng score. At ito nga pangatlo mga ka-volley ay mas gamay talaga ng Creamline ang laro sa finals. Given na yan mga ka-volley dahil siguro sa experience nila sa finals, ilang beses na silang nag-finals appearance, kaya naman mas na-handle nila yung pressure, yung eagerness to win, mas mataas sa kanila kumpara sa Choco Mucho. Kaya naman asahan natin siguro maybe next conference itong Choco Mucho ay magiging ganun din gaya ng Creamline. Kaya naman isa na siya sa mga teams na dapat pakaabangan at dapat team to beat na itong Choco Mucho next conference dahil nga sa experience nila sa final, siguradong mas tatapang pang mga ito. At ang pang-apat, itong hindi masyadong naibabad si Bea De Leon mga ka-volley. Kasi sa every time na pinapasok siya ay talagang nagdi-deliver at nagiging inspiration siya ng team. Kumbaga parang spark plug siya ng Choco Mucho. Pag nagsiserve nga ito mga ka-volley, magandang kanyang mga service at hindi rin makaarangkada ang Creamline na umatake dahil nga mabibigat ang mga serve ni Bea De Leon. Ngunit nilalabas din ito agad at hindi ibinababad. What if, sabi ng mga fans, dapat ibabad din sana si Bea De Leon dahil maganda naman ang kanyang pinapakitang laro. Pero hindi naman tayo ang coach mga ka-volley, kaya sila pa rin na magde-decide. At ang panglima, of course, mga ka-volley, meron silang clutch queen. Ito nga ang phenom na si Eliza Valdez na talaga namang nagdi-deliver kapag mga crucial games, crucial part ng mga laro. Akalain nyo yun sa set 5 lang ay nag 5 points itong si Eliza Valdez mga ka-volley. At totoo nga na kapag kailangan ng team talaga magdi-deliver si Phenom. At yan lamang mga ka-volley ang aking opinion kung nanalo pa rin ang Creamline Cool Smashers laban sa Choco Mucho sa Game 2. Thank you.